Maraming tao ang naghahangad ng kayamanan, ngunit karamihan ay nalulunod sa ilusyon ng panlabas na ginhawa. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa yaman na hawak sa kamay, kundi sa mastery ng sarili, sa kalinawan ng pag-iisip, at sa tapang na harapin ang bawat hamon ng walang takot. Sa mundong puno ng ingay, tukso, at walang katapusang paghabol sa panlabas na bagay, kakaunti lamang ang nakakaunawa ng tunay na kahulugan ng yaman. Maraming tao ang tumitingin sa pera, ari-arian, at posisyon bilang sukatan ng tagumpay. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa kapayapaan ng kalooban, sa disiplina ng sarili, at sa kakayahang panatilihin ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ng bawat araw ay pagkakataon upang hubugin ang ating pananaw at linangin ang mga gawin na magdadala sa atin sa isang buhay na may dignidad at tunay na kalayaan. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang maging malaya sa labis na pagnanasa, sa takot, at sa kawalan ng kontrol sa sarili. Ang yaman ay nagsisimula sa loob, sa isip at puso, bago ito lumitaw sa anumang panlabas na anyo. Ang bawat tamang hakbang sa pag-iisip at pagkilos ay pundasyon ng isang buhay na may kabuluhan at kabulusan. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, "Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants." Ang kasaganaan ay hindi produkto ng kapalaran, kundi resulta ng disiplina, pananaw, at tamang gawin na pinili nating sundan sa bawat sandali ng ating buhay. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat hakbang na ating tatalakayin, matutuklasan mo na ang yaman ay isang tanong ng isip at puso, at ang bawat habit na bubuo natin ay gabay patungo sa isang buhay na higit pa sa material na tagumpay. Ang mga habit na ito ay hindi simpleng tip o payo. Sila ay mga prinsipyo na sinusunod ng mga nagtagumpay sa buhay, hindi dahil sa kapalaran, kundi dahil sa disiplina, tamang pananaw, at walang takot na pagkilos. Habang ating tatalakayin ang bawat mindset, isiping ang bawat isa ay isang susi na magbubukas ng pintuan sa mas mataas na antas ng kaalaman, lakas ng loob, at yaman sa puso at isip. Number 1. Disiplina sa sarili. Ang kakayahang kontrolin ng sariling kilos, emosyon at pag-iisip ang pinakaunang hakbang patungo sa tunay na kayamanan. Sa mundong puno ng tukso, ingay, at walang tigil na pagbabago, maraming tao ang nawawala sa landas dahil hinahayaan nilang kontrolin sila ng kanilang hilig, galit o takot. Ang disiplina sa sarili ang siyang nagbibigay ng katahimikan ng isip sa gitna ng kaguluhan at kalmadong puso sa harap ng krisis. Ito ang pundasyon ng bawat tamang desisyon at hakbang na magdadala sa atin sa isang buhay na may dignidad, kapayapaan at tunay na kalayaan. Ang disiplina sa sarili ay hindi lamang simpleng pagpigil sa kasiyahan o pag-iwas sa tukso. Ito ay malalim na pagpili araw-araw kung alin ang makakabuti sa atin at sa ating hinaharap. Kahit na mahirap, kahit na walang agarang gantimpala, ang pagpili ng tamang landas ay humuhubog sa ating karakter at nagbibigay daan sa isang buhay na puno ng layunin. Ang tao na may masteradong disiplina sa sarili ay may kakayahang iakma ang kanyang kilos, salita at isip ayon sa kanyang prinsipyo. Siya ay hindi alipin ng damdamin, hindi hinahabol ang pansamantalang kasiyahan, at hindi nagpapadala sa pag-aalala o takot. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Ito ay nasusukat sa kalayaan ng kalooban at kapangyarihan ng isip. Ang bawat hakbang ng disiplina ay hakbang patungo sa kasaganaan na hindi maaring agawin ng mundo, isang yaman na nananatili sa puso at isip anuman ang mangyari sa paligid. Gaya ng sinabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Ang sinumang nagtataglay ng ganitong disiplina ay may kapangyarihan na hubugin ang sariling kapalaran. Siya ay may kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa kabila ng tukso, maglakad sa landas ng layunin sa kabila ng pagsubok, at bumuo ng mga gawi na magdadala sa kanya sa mas mataas na antas ng buhay. Ang disiplina sa sarili ay pintuan patungo sa tunay na kalayaan, kapayapaan ng isip at kayamanang hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kalidad ng buhay
na kanyang ginagalawan. Number 2, pananaw sa pananalapi at kayamanan. Maraming tao ang naghahangad ng kayamanan, ngunit karamihan ay nalulunod sa ilusyon ng panlabas na ginhawa at maling paniniwala tungkol sa pera. Iniisip nila na ang dami ng ari-arian at halaga ng pera ang sukatan ng tagumpay at seguridad. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa paraan ng pagtingin natin sa kayamanan. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang material na bagay ay pansamantala, walang tunay na kapangyarihan kung hindi tayo may masteradong isip at maaaring maging sanhi ng pagkakulong ng kalooban kung hindi nauunawaan ang limitasyon nito. Ang tao na may wastong pananaw sa kayamanan ay hindi alipin ng takot na mawalan, hindi hinahabol ang labis na pagnanasa at hindi nadadala ng ingay ng mundo. Ang tamang pananaw sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid, pamumuhunan o pag-iwas sa utang. Ito ay malalim na pag-unawa sa kahulugan ng pera bilang kasangkapan sa paglilingkod sa mas mataas na layunin, hindi bilang sukatan ng ating halaga bilang tao. Ang bawat desisyon sa pera ay dapat nakayon sa prinsipyo, sa layunin ng buhay at sa kabutihan ng hinaharap. Ang pera at ari-arian ay mga instrumento lamang na nagbibigay daan upang magawa natin ang tamang bagay, lumikha ng positibong epekto sa ating sarili at sa iba, at patibayin ang ating kalayaan. Gaya ng sinabi ni Seneca, "It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor." Ang tao na may tamang pananaw sa yaman ay nabubuhay ng payapa kahit sa kakaunting resources. Ang kanyang isip ay malaya. Ang kanyang puso ay hindi nakakulong sa pag-aalala o pagnanasa, at ang kanyang buhay ay may malinaw na direksyon. Nauunawaan niya na ang labis na paghahangad ng pera at material na bagay ay nagdudulot lamang ng pagkagapos sa sarili, samantalang ang wastong paggamit at pagpapahalaga sa bawat bagay ay nagbubukas ng pinto sa kasaganaan na higit pa sa material. Ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa pananalapi ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng hawak nating pera, kundi sa paraan ng paggamit, pag-unawa at pagpapahalaga natin sa bawat bagay sa buhay. Ang bawat hakbang na may malinaw na pananaw at prinsipyo ay hakbang patungo sa buhay na may layunin, katahimikan at tunay na kalayaan. Ito ang pundasyon ng isang buhay na hindi nalulunod sa takot o pagnanasa, kundi may kapayapaan, kontrol at kasaganaan sa puso at isip. Number 3, pagiging mapagpasensya at matiyaga. Ang kasaganaan sa buhay ay hindi dumarating sa isang iglap o sa pamamagitan ng madaling paraan. Maraming tao ang naghahangad ng tagumpay ng mabilis, ngunit karamihan sa kanila ay nawawala sa daan dahil hindi nila nauunawaan ang halaga ng pasensya at tiyaga. Ang mga tunay na nagtagumpay ay may kakayahang maghintay, magtiyaga, at manatiling matatag sa kabila ng mga hamon, kabiguan at paghihirap na hindi maiiwasan sa buhay. Ang pasensya at tiyaga ay hindi senyales ng kahinaan o kakulangan ng ambisyon, kundi ng lakas ng loob, mastery sa sarili at pangunawa sa proseso ng paglago. Sa mundong puno ng tukso, ingay at panghihikayat na mabilis ang magtagumpay, kakaunti lamang ang may kakayahang huminto, magnilay at magpatuloy ng may disiplina sa kanilang layunin. Ang pagiging matiyaga ay nangangahulugan ng malalim na pag-unawa na ang bawat hakbang, gaano man kaliit o tila walang bunga, ay mahalaga sa mas malawak na pag-unlad. Ang bawat pagkabigo, bawat pagkatalo at bawat paghihintay ay pagkakataon upang palakasin ang kalooban at linangin ang karakter. Ang taong may pasensya ay hindi nadadala ng panghihinayang o pagkadismaya sa hindi agad nakikitang resulta. Sa halip, ginagamit niya ang bawat karanasan bilang aral at pinipili niyang magpatuloy sa kanyang landas nang may katahimikan ng isip, tapang ng puso at malinaw na layunin sa isip. Gaya ng sinabi ni Epictetus, "No great thing is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me that you desire a fig, I answer you that there must be time. Let it first blossom, then bear fruit, then ripen." Ang kasaganaan ay tulad ng bunga ng puno. Hindi ito namumunga agad, at ang bawat hakbang sa pagtatanim, pag-aalaga at paghihintay ay bahagi ng proseso na maghuhubog sa atin patungo sa tunay na kayamanan. Ang sino mang may pasensya ay natututo na hindi lahat ng bagay sa buhay
ay mabilis o madaling makakamtan. Ang bawat hakbang patungo sa layunin, kahit mabagal, ay may halaga at bahagi ng mas malaking larawan ng tagumpay. Ang tao na may pasensya at tiyaga ay may kakayahang harapin ang mabagal at mahirap na landas na madalas pinapabayaan ng iba. Nauunawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi lamang material kundi resulta ng dedikasyon, disiplina at katatagan sa pagharap sa buhay. Ang bawat hakbang, bawat maliit na desisyon at bawat sandali ng pagtitiis ay bumubuo ng pundasyon ng isang buhay na may layunin, dignidad at tunay na kasaganaan. Ang taong may ganitong mindset ay naglalakad ng may katahimikan ng puso, malinaw na isip at tiwala sa proseso dahil alam niya na ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya sa landas ng mas mataas na antas ng pag-unlad at kapayapaan. Number 4. Patuloy na pag-aaral at paglago ng sarili. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa lalim ng kaalaman, sa kalinawan ng pag-iisip, at sa patuloy na paglago ng sarili. Ang mga taong nagtatagumpay sa buhay ay hindi tumitigil sa kanilang natutunan. Patuloy nilang hinuhubog ang kanilang isip, pinapalawak ang kanilang pananaw, at pinapanday ang kanilang karakter. Sa mundong mabilis ang pagbabago at puno ng impormasyon, ang kakayahang matuto at mag-adapt ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan ng tunay na yamanang. Patuloy na pag-aaral at personal na paglago ay hindi lamang tungkol sa formal na edukasyon o pagkuha ng bagong kasanayan. Ito ay malalim na dedikasyon sa pag-unawa sa sarili, sa mundo sa paligid, at sa mga prinsipyo na nagbibigay direksyon sa buhay. Ang tao na may ganitong mindset ay hindi natatakot sa pagkakamali o kabiguan dahil bawat karanasan, mabuti man o masama, ay oportunidad upang matuto, lumago at magbago. Ang bawat bagong aral ay hakbang patungo sa mas mataas na antas ng katalinuhan, disiplina at kasaganaan sa buhay. Gaya ng sinabi ni Seneca, "As long as you live, keep learning how to live." Ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa pagtatapos ng paaralan o sa edad ng kabataan. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa walang tigil na paghahanap, pagmumuni-muni at pagninilay sa karanasan at kaalaman. Ang bawat hakbang sa pag-unlad ng sarili ay nagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa buhay, sa tao at sa mundong ating ginagalawan. Ang tao na may dedikasyon sa patuloy na pag-aaral ay nagiging mas handa sa anumang hamon at mas may kakayahang gumawa ng matalinong desisyon sa bawat aspeto ng buhay. Nauunawaan niya na ang yaman ay hindi lamang produkto ng pera, kundi resulta ng karunungan, disiplina at malinaw na pananaw. Ang bawat sandali ng pag-aaral, bawat bagong ideya at bawat hakbang sa personal na paglago ay naglalapit sa kanya sa buhay na may layunin, katahimikan at tunay na kasaganaan. Sa ganitong paraan, ang pag-unlad ng sarili ay hindi lamang investment sa kabuhayan kundi investment sa kapayapaan ng isip, kalayaan ng puso at walang hanggang kasaganaan na hindi kayang agawin ng mundo. Number 5. Pagpapahalaga sa panahon at oras. Isa sa pinakamahalagang kayamanan na mayroon ng tao ay ang oras. Hindi ito maaring bilhin, ibalik o palitan. Maraming tao ang nag-aaksaya ng kanilang buhay sa walang kabuluhang gawain, sa pagtutok sa pansamantala at sa paghabol sa mga bagay na hindi tunay na mahalaga. Ang isang tao na may tunay na kayamanan sa isip ay nauunawaan ang halaga ng bawat sandali, pinapahalagahan ang bawat minuto at pinipili niyang gamitin ang kanyang oras sa mga bagay na nagdudulot ng paglago, kapayapaan at katatagan. Ang bawat sandali na ginugugol sa tamang paraan ay hakbang patungo sa isang buhay na may layunin at dignidad, at ang bawat sandali na nasasayang ay pagkakataong hindi na maibabalik. Ang pagpapahalaga sa oras ay hindi lamang tungkol sa pagiging produktibo o paggawa ng maraming bagay. Ito ay malalim na pag-unawa sa kalidad at kabuluhan ng bawat kilos, salita at desisyon. Ang tao na may ganitong mindset ay hindi nag-aaksaya ng panahon sa ingay, walang saysay na alalahanin o sa mga bagay na hindi nakakatulong sa kanyang paglago. Sa halip, inuuna niya ang mga bagay na magpapalawak sa kanyang kaalaman, magpapalakas sa kanyang disiplina at magbibigay ng tunay na kasiyahan at kasaganaan sa kanyang buhay. Nauunawaan niya na ang bawat oras ay pagkakataon upang itaguyod ang kanyang sarili,
linangin ang kanyang isip at hubugin ang kanyang karakter sa paraang hindi matatamo ng material na kayamanan lamang. Gaya ng sinabi ni Seneca, "It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it." Ang oras ay hindi dapat ituring na karaniwan o walang halaga. Ang bawat sandali ay oportunidad upang magtayo ng pundasyon ng karunungan, kapayapaan ng isip at kasaganaan na higit pa sa material na bagay. Ang bawat tamang paggamit ng oras ay hakbang patungo sa isang buhay na may layunin, katahimikan at dignidad. Ang bawat desisyon kung paano gugugulin ang oras ay nagpapakita ng kalidad ng ating pananaw, disiplina at mastery sa sarili. Ang tao na may pagpapahalaga sa oras ay natututo na piliin ang kanyang pakikisalamuha, gawain at iniisip ng may malinaw na layunin. Naiiwasan niya ang pagkaligaw sa tukso ng pansamantala, ang pagpapadala sa ingay ng mundo at ang pagkapaso sa labis na pagnanasa. Nauunawaan niya na ang bawat minuto ay mahalaga at bawat desisyon ay may epekto sa hinaharap, at sa ganitong paraan ang oras ay nagiging kayamanang hindi maaring agawin, pundasyon ng karunungan at susi sa mas mataas na antas ng kalayaan, kapayapaan ng isip at tunay na kasaganaan sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Sa bawat sandali ng konsentrasyon at tamang paggamit ng oras, siya ay lumalapit sa isang buhay na higit pa sa material na kayamanan. Ang kanyang mga desisyon ay nagbubunga ng kapayapaan, ang kanyang isip ay malinaw, at ang kanyang puso ay malaya. Sa ganitong paraan, ang paggalang at pagpapahalaga sa oras ay hindi lamang kasanayan kundi isang paraan ng pamumuhay na humuhubog sa atin upang maging mas mayaman, mas malaya, at mas ganap sa bawat aspeto ng buhay. Number 6. Pagpapahalaga sa kalusugan ng isip at katawan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o material na bagay, kundi sa kalusugan ng isip at katawan. Walang halaga ang pera kung ang katawan ay mahina, ang isip ay magulo, at ang puso ay puno ng takot o alalahanin. Ang tao na may masteradong mindset ay nauunawaan na ang kalusugan ay pundasyon ng lahat ng tagumpay at kasaganaan. Ang bawat tamang gawi sa pangangalaga sa katawan at isip ay hakbang patungo sa buhay na may layunin, katatagan at kapayapaan. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng tama o pag-eehersisyo. Ito ay malalim na pangangalaga sa sarili, pag-unawa sa limitasyon, at pagtutok sa balanseng pamumuhay. Ang tao na may ganitong mindset ay nagbibigay pansin sa kanyang mental at emosyonal na kalagayan, tinutulungan ang sarili na manatiling kalmado sa harap ng stress at tukso, at pinipili ang mga gawi na nagpapalakas sa kanyang katawan, nagpapalinaw ng isip, at nagpapayapa sa puso. Ang bawat hakbang ng pangangalaga sa sarili ay hindi lamang pagpapabuti sa pisikal na kalagayan, kundi isang pagpapalago ng kapangyarihan, disiplina, at kakayahang harapin ang anumang hamon sa buhay. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Ang kapangyarihan ng tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa loob, sa kakayahang kontrolin ang sarili, at sa pagtutok sa kung ano ang maaari nating baguhin at pagbutihin. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ng isip at katawan ay nagbubukas ng pinto patungo sa mas mataas na antas ng kalayaan, produktibidad, at kasiyahan sa buhay. Ang tao na may ganitong mindset ay natututo na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa balanseng buhay. Naiiwasan niya ang labis na pagod, ang labis na stress, at ang pagkaalipin sa pansamantalang kasiyahan. Ang kanyang katawan at isip ay kasangkapan ng disiplina, paglago at malinaw na pananaw. Sa bawat sandali na ginugugol niya sa pagpapaunlad ng sarili, sa tamang pahinga, sa tamang nutrisyon at sa tamang mental na gawi, siya ay lumalapit sa tunay na kasaganaan na higit pa sa material na bagay. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ng isip at katawan ay hindi lamang responsibilidad kundi isang paraan ng pamumuhay. Ito ang pundasyon na magpapalakas sa atin upang harapin ang bawat hamon, gumawa ng tamang desisyon at mamuhay ng may layunin at kapayapaan. Ang bawat hakbang sa pangangalaga sa sarili ay hakbang patungo sa kalayaan, kasaganaan, at isang buhay na ganap sa bawat aspeto ng pagkatao. Number 7. Pagpapahalaga sa relasyon at komunidad.
Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang hawak natin sa sarili, kundi sa kalidad ng ugnayan natin sa ibang tao. Walang sino man ang nabubuhay na ganap sa sarili lamang. Ang tao na may masteradong isip at tunay na kayamanan ay nauunawaan ang kahalagahan ng relasyon, pagtutulungan at pagbibigay ng halaga sa komunidad. Ang bawat koneksyon na ating pinapahalagahan ay nagiging daan upang lumago hindi lamang ang ating sarili, kundi pati na rin ang mundo sa paligid natin. Ang pagpapahalaga sa relasyon at komunidad ay nangangahulugan ng pagiging tapat, maunawain at may malasakit sa ibang tao. Ang tao na may ganitong mindset ay hindi inuubos ang kanyang oras sa walang saysay na alitan o inggit. Sa halip, inuunan niya ang pakikipagtulungan, pagbuo ng tiwala at pagtulong sa iba. Ang bawat gawaing nakatuon sa kabutihan ng komunidad ay hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kasaganaan na hindi lamang material kundi moral at espiritual. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, "What we do now echoes in eternity." Ang bawat mabuting relasyon, bawat salita ng pagpapahalaga at bawat gawa ng kabutihan ay nagiiwan ng bakas na magpapatibay sa atin at sa mga tao sa paligid natin. Ang tunay na kayamanan ay nakikita sa kakayahan nating makipag-ugnayan ng may integridad, respeto at malasakit at sa paraan ng pagbibigay halaga sa bawat tao at sandali sa ating buhay. Ang tao na may pagpapahalaga sa relasyon at komunidad ay nakakaunawa na ang tagumpay ay hindi nag-iisa. Ang bawat hakbang sa kanyang personal na paglago ay may epekto sa iba at bawat mabuting relasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad, kaalaman at kasaganaan. Ang kanyang buhay ay nagiging mas makabuluhan, mas maligaya at mas may layunin dahil sa malalim na ugnayan at kontribusyon sa komunidad. Sa ganitong paraan, ang pagpapahalaga sa relasyon at komunidad ay nagiging huling piraso ng puzzle ng tunay na kayamanan. Pinagtitibay nito ang lahat ng iba pang mindset habits mula sa disiplina sa sarili, tamang pananaw sa pananalapi, pasensya at tiyaga, patuloy na pag-aaral, pagpapahalaga sa oras, hanggang sa pangangalaga sa kalusugan ng isip at katawan. Ang bawat hakbang sa pagpapaunlad ng relasyon ay hakbang patungo sa buhay na may dignidad, kapayapaan at kasaganaan na hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabuuan ng ating pagkatao at kontribusyon sa mundo. Nawa ay maunawaan natin na ang kayamanan ay nagsisimula sa loob, sa disiplina ng isip, sa kalidad ng ating pananaw, sa tibay ng ating pasensya, at sa halaga na ibinibigay natin sa bawat sandali at bawat relasyon. Ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera o material na bagay kundi sa katatagan, karunungan at kapayapaan ng puso. Ang bawat habit na ating pinag-aralan ay parang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa isang buhay na may dignidad, layunin at tunay na kalayaan. Sa mundong puno ng tukso, ingay at mabilis na pagbabago, ang mastery sa sarili, malinaw na pananaw sa pananalapi, pasensya, pagnanais na patuloy na matuto, pagpapahalaga sa oras, pangangalaga sa kalusugan ng isip at katawan, at pagpapahalaga sa relasyon at komunidad ay nagbibigay sa atin ng pundasyon upang hindi maligaw at hindi maging alipin ng pansamantala at ilusyon. Ang bawat hakbang na ating ginagawa, bawat tamang gawi na ating pinipili, ay nagtataguyod ng yaman na higit pa sa material. Isang kayamanang nananatili sa isip at puso anuman ang mangyari sa paligid natin. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Naway dalhin mo sa bawat araw ang mga prinsipyong ito at gamitin ang bawat sandali upang hubugin ang iyong isip, palakasin ang iyong kalooban at lumikha ng isang buhay na mas malalim, mas makabuluhan at mas may tunay na kayamanan kaysa sa anumang maaaring ibigay ng mundo. Maraming salamat po muli. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.